Isa pa nga ulit, flash mo nga yung Kion Sondra. Pitik-pitikin mo. Okay, ako naman. Paki-off mo muna yan. Ang lakas oh. Mas malakas no? Lupit. Meron lang akong gustong linawin ha. Kung tatanungin mo ako ngayon kung anong LED ang pinakamaganda, pinaka-the best, in all honesty, ang masasabi ko talaga sa'yo, si Kion Sondra. Bakit? Nandun yung power, yung liwanag na gusto mo, na hinahanap ng lahat. Number 2, nandun yung proven na durability and reliability. And number 3, na pinaka-importante sa lahat, madaling kausap yung may-ari, yung seller, yung mga tindahan nila, madali mag-claim ng warranty, or kung in case man magkaroon ka ng problema, marami nang testify dyan, madali silang kausap, right? And kung meron kang 8,000 pesos, so kapag lahat yan check sa'yo, lalong-lalo na yung 8,000, go ahead, Kion Sondra na ang bilhin nyo. At itong video na to, huwag nyo nang panoorin, hindi ito para sa inyo. Kaya lang, wala kang 8,000 katulad ko, kaya nandito ka pa rin. So panoorin mo to, okay? So ito pa lang yung continuation ng search natin for an LED. Medyo nagkaroon ng konting delay after nung binili ko nga yung Brand X, na marami nagtatanong kung ano daw yon, kung sino daw yon. I-reveal ko yan today. Last time, yung pinaka-last kong vlog about LED, yun na nga yung pumunta tayo ng Las Piñas. And yung Brand X na yon, si Pundido. Right? Available siya sa Shopee. Ang pangalan ng store niya is Andy Francisco. Wala akong naging problema. 1 month na, sabi ko 1 week ko ita-test. I decided na gawin kong 1 month para sure. Kaya lang may nangyari. Nung pagpunta ko doon sa kanya, nung inopen ko yung box, biglang may naalala ako. Kasi yung LED niya, kamukhang-kamukha ng Orion. So, to those of you na napanood yung pinakauna ko, nung kinompare ko si Kion Sondra at saka si Orion, yung model na yun ng Orion was 4,000 pesos. Again, quick summary lang ha. Yun yung time na naghahanap ako ng LED para sa Ford Everest. So, just quickly lang, nag-decide ako to go with Kion Sondra kasi nga takot ako na baka masira electronics, blah blah blah. Sabi nila sensitive yung Ford Everest, kailangan maganda ang canvas, and yun na nga, lahat ng Ford Everest owner karamihan nire-recommend nila si Kion Sondra. So that was the main reason ba't binili ko. Pero okay na rin naman sana si Orion. Kaya nung bibili na ako para dito sa Subaru, na hindi naman to sensitive, si Orion dapat talaga ang next ko na. Sila na dapat ang pupuntahan ko. Automatic na din ako titingin sa iba. Kaya lang yung Orion Air na model na yon, phased out na. Naglabas na sila ng bagong model. Ngayon nasa 6,000 na. Sabi ko, 6,000 for an Orion. Aba, magdadagdag na lang ako ng 2,000, magka-Kion Sondra na ako. 'Di ba? So, medyo lagpas sa budget. So, yun lang yung reason ko. So, nag-inquire ako nga sa Orion, chinek ko kung available pa. Phase out na nga daw yung dating tag 4,000 nila. Ang nandiyan na yung bago na sabi nila mas malakas. At tawag dito, yun nga lang 6,000. So, eto na naman, kaya na-trigger na naman, nag-umpisa na naman ako ng quest ko, ng search ko for other alternative. So, sakto, nung pinuntahan ko nga si Pundido doon sa Las Piñas, sakto, pagbukas ko ng box, nakita ko, tinanong ko siya, sabi ko, kawig na kawig to ng ng sa Orion. At sinabi naman niya na, sir, actually, naman kami, pare-pareho lang kami ng mga supplier eh. Kanya-kanyang branding lang. Tapos kanya-kanyang market, kanya-kanyang support. Yun ang sabi niya. And I tend to agree. So, naisip ko, after, yun na nga, nung naikabit na siya dito, nakakabit ngayon, yung Orion, parehong-pareho nga nung Orion Air na na-test ko dun sa unang-una kong vlog nung kinompare ko sa Kion Sondra. Yung saturation, pareho, yung liwanag pareho. Although, hindi siya kasing lakas talaga ng buga ng Kion Sondra. Pero para sa akin, pwede na. Hindi naman ako naghahanap ng sobrang super lakas. Okay? Kasi, isipin mo naman kung 4,000,
yung dating presyo pa, 4,000 versus 8,000 na ngayon si Kion Sondra. Dalawa na yun, kalahati presyo. So eto ngayon, sinwerte ako dito kay Andy, kay Pundido. Yung brand niya is Pundido lights or Pundido LED PH, parang gano'n. Nakuha ko sa kanya 4,000 old price. Yun pa yung presyo ni Orion. So sabi ko, okay na, sulit na. Lalo pa nung parang napatunayan ko or inatest ng owner na pareho lang daw yun sa Orion. So natuwa na ako. Di okay, masaya na ako. Kaya lang, napaisip ako, baka mamaya ka ako, meron naman ding ibang brand na yun din. So eto na nga. Naisipan ko, imbis na bumalik ako doon kay Pundido, for the sake of my viewers, willing to take a risk na rin naman ako, willing na rin ako magsugal, di ba? Ng pera ko with these brands na hindi pa ganoon ka-established katulad ni Kion Sondra. Might as well subukan ko na rin ang ibang brands, di ba? So para later on 6 months from now, baka pwede ako mag-update ulit, meron ako ibang brand na nakakabit dito, mako-compare natin and makapag-provide ako sa inyo ng mas magandang content, di ba? Mako-compare natin, malalaman natin kung alin yung mas matibay, alin ang magkaroon ng problema, etc. etc. So eto ngayon, may pupuntahan ako dito sa Quezon City. Ito naman, another brand na ang duda ko katulad lang din nung sa dating yung sa Orion Air na luma, tsaka yung kay Pundido, and mas mura pa siya, 2,999. So mga 3,000. Ito yung kasi nakita ko sa picture, hawig memorize ko na nga itsura ng LED nila eh. Sa dinami-dami ng sinearch ko, honestly, si Kion Sondra ang ibang itsura, bilog, basta iba ang itsura. So maraming magkakahawig ito si Pundido tsaka si Orion. Alright, so ito ngayon, pagdating natin dun sa store, ipapa-install ko and share ko sa inyo. Stay tuned. So ito yung itsura ng shop sa labas ng Night Owl. Meron sila ditong aligner. Ayan. Okay, so ito yung box ng H11, 45 watts sa 6,000 Kelvin. White na white siya. So fanless. Ayan. And then so ito yung 2,999. Pa-face out na yung model na yan. Papalitan itong bagong model nila. Ayan. 6,000 Kelvin din. This is HB3 tama, yung pang high beam. This is 55 watts. Within specs pa rin tayo kasi yung Subaru XV, ang low beam niya is 55 watts, tapos yung high beam niya is 60. Guys, reminder lang, always check the car manual for the maximum wattage of your bulbs. And please stay within the specs. Huwag nyo po habulin yung mataas na wattage para lang malakas yung ilaw nyo. Paano kung masunog ang kotse nyo? Hindi naman po kayo sasagutin ng pinagbilhan nyo ng bulb. Nasa huli ang pagsisisi. Ilang wattage nga nito, sir? Itong H11? 45. So within specs pa naman tayo kasi 55 yan eh. Tapos itong bago, ilang wattage? 55 din. Pareho sila 55? Akala ko mas mataas. 45 itong H11, ito 55. Within specs tayo kasi 60 yung akin eh. Yung high beam niyan 60 eh. So okay. So yung una mo, yung sa kaliwa, yan yung 18,000 lumens in 2,999. Okay. Tapos yung bagong model, pakipatay po ng isa. Mas malakas nga, no? So yun HB3 yan, ano? Okay. Yung manufacturer nito sa China, sila rin gumagawa nun sa Philips. So parang kinopya to sa Philips.
bago ano, color blue. Pero kung in terms sa bigat, parang pareho lang sila. Pero mas mukhang solid to eh. No? Saka wala na itong rubber, oh. Ito meron. Gawin mo na rin tong 2 years ang warranty. Ito, kunin ko yung dalawa. Pwede ba yun? Sige, sir. Okay. Kumbaga, yung low beam, ito. Oh, yung low beam to. Ito, pag low beam, yan ang mas babad. Yan mas gamit. Ito, bihira lang. Pero maganda yan dahil mas malakas siya. Magandang panggulat. Pag may kasalubong kang hindi nagbababa ng hilaw, pipitikin mo niyan, magugulat siya niyan. Okay na yan para ano. Kasi wala rin naman silang stock ng H11 ito eh. So no choice naman tayo. Talagang itong mas mura pa. Kasi 4,500 yan. Ito 2,900, 3,000. 1,500 ang difference. Sige, okay na yan, boss. Matagal na itong pwesto nyo dito? 5 years lang. 5 years na rin? Oh. So, ito na yung HB3. Ayan, low beam, high beam. Ayan, so ito, nakakabit pa yung stock. Low beam. Sige, low beam mo. Patay mo yung high beam. Same position. Nung ito, ano? Ito, tsaka yung LED. Okay. Ayan na, naka-install na. HB3, H11. Okay, testing tayo. Dito pa tayo sa labas ni Night Owl. Alright? So, ayan yung fog light. Kay pundido yan. Tapos, padaanin muna natin yung mga tricycle. And then, ayan, low, no, nagulat. Ayan, low beam. Malakas nga. Diba? Low beam yan. Patayin ko low beam. Ayan. Pag tinanggal ko yung fog light, ayan. Low beam. Lakas. Okay, padaanin natin sa sakyan. Okay, ulit. Low beam, high beam. Oh my god. Ang lakas. Bright lang. Pipitikin ko lang. Lakas. May ano pa yan, oh. Oo. May poste. Pero magkakaalaman yan. Mamaya, adalin namin yung Everest. Ikukumpara natin sa high beam ng Everest na si Kion Sondra ang nakakabit. Alright? Abangan nyo po. Okay guys, so andito yung Everest. Again, para sa mga ngayon lang manunood nito, konting background muna. Yung Everest natin, naka Kion Sondra yung high beam, yung low beam, yung stock lang niya na HID yata yan, and then yung fog light, ito, fog light Kion Sondra din. Okay, tapos andito sa kaliwa yung Subaru XV, low beam, high beam, naka ano yan, Night Owl. Tapos yung sa baba, fog light na pundido. So testingin natin. Alright, so right side again, pundido, fog light. Ayan. Pabukas ng fog light ng Everest, Kion Sondra, fog light. Ayan. So like nang sinasabi ko before, mas saturated talaga yung kulay ng pundido, no? Parang si Orion noon. Mas light ang pagka dilaw ni Kion Sondra, pero parang mas maliwanag, di ba? Ayan. Kung napanood nyo po itong vlog na to, sinabi ko dyan na mababa ang level ng fog lights ng Subaru XV. Kaya this time, tinaas ko na, kaya ayan, mas malayo na yung tapon. At tumapat na siya sa tapon ng Kion Sondra. Lakad tayo dito sa unahan para makita natin mabuti dito sa bandang dulo. And parang, ang tingin ko parang halos pareho na no? Except yan, medyo may puti dun sa may poste. And that is because of the lamp post. And then ito ngayon, kapag tingnan mo siya sa harap, may napapansin ba kayong pagkakaiba? Ako ang tingin ko, halos pareho lang eh. Ano sa tingin nyo? Okay, low beam. Patayin mo yung fog light. Ayan. So, ito ngayon yung low beam. Again, ito si Night Owl. Okay? Ito si HID. Stock lang to.
stock ng Ford Everest. Pakipatay ulit ng low beam. Ayan. Pakibukas ng low beam ng Everest. Mas malakas yung ano, no? Mas malakas yung night owl sa HID ng Everest stock. Ayan, no? Very obvious, mas malakas. Okay, high beam. Kion Sondra, high beam. High beam. Yan. Parang halos pareho, eh, no? Sige, pakibaba ng high beam. Ako mag-high beam. Again, si night owl. Ayan, no? Night owl. Okay, paki-flash ng ano, Kion Sondra. Ayan, no? Okay, ako naman. Mas malakas yung ano, no? Night owl, ano? Isa pa nga ulit, flash mo nga yung Kion Sondra. Pitik-pitikin mo. Okay, ako naman. Paki-off mo muna yan. Ang lakas, oh. Mas malakas, no? Lupit. Okay, guys. So, kung napapansin nyo itong lugar na to, na dito tayo sa Arcovia. And, papasok tayo ng C5. So, ayan. Okay, so yung windshield natin, naka-light tint tayo dito, okay? And again, right now nakabukas yung fog light ni Pundido, nakabukas yung low beam ni Night Owl. Okay, so patayin ko yung headlight. Ayan, fog light lang. Headlight, high beam, low beam, high beam. Malakas, ano? Tanggalin ko yung fog light para makita natin kung anong itsura ng night owl sa asfalto. Ayan, okay naman din siya, maliwanag din. Pero like I always say, kapag asfalto talaga yung puti or yung warm na kulay ng stock na ilaw, mabilis lang siyang lamunin ng ano, parang ina-absorb ng asfalto na halos parang nawawalan siya ng lakas. Kaya tingnan nyo pagka binuksan ko yung fog light, ayun o, mas kita. Actually kahit patayin ko yung headlight ko, as long as kahit naka ano lang ako, kahit naka fog light lang ako, mas maliwanag pa. Uy, teka, may aksidente dito ah. Oh no. Kaya pala, akala ko traffic lang. Ayan ang bright niya, oh, ang lakas ng ilaw. Nagulat ako dito sa night owl, ano? Malakas. Ayan. Naku, sana walang sa likod tinamaan. Naku, tatlo sila nagkarambola. Okay. Diyan sa unahan, medyo madilim dyan sa may flyover, so iikot tayo dyan. So yung mga nakapanood po nung una nating vlog sa Kion Sondra, yung title ng vlog natin yung lintek na Kion Sondra. Dito rin tayo dumaan nun. Kaya lang ngayon mas makinis na, binago na nila yung asfalto. I mean yung kalye, inaspalto nila na mas smooth, pero mas naging dark. So medyo challenging din pagka madilim. So lalo na pag ngayong tag-ulan, medyo mahirap to dito. Kaya I don't know with you guys kung maniniwala kayo sa akin, pero ako talaga pagka fog light, mas gusto ko talaga yellow. So anyway, patayin ko yung fog light. Ayan o, ang dilim. And then buksan ko low beam. Low beam. Patayin ko low beam, total darkness, high beam. Maliwanag, no? Ayan. Low beam ulit. No, wala pala. Ayan, low beam, fog light. Malakas, di ba? Pwede na, lumalaban. So, ano sa tingin nyo? Yung kanina medyo nagulat ako. Actually nung kinabit pa lang to dun sa
sa Quezon City, after ikabit ni Night Owl, napansin ko na pagpitik ko ng flash ng high beam, naramdaman ko, sabi ko parang maliwanag mukhang lalaban kay Kion Sondra, and mukha nga. So just imagine guys, 4,500 lang yun 4,555 watts, mas mataas nga lang ng wattage kay Kion Sondra, pero 6,000 Kelvin to. Yung nakakabit sa akin na high beam ni Kion Sondra is yung 5,600 nila. So hindi yun super wide, but konti lang naman ang difference. Pero kung kulay ang pag-uusapan, pero ramdam mo yung lakas ng buga, no? So anyway, since pabalik na tayo, kayo tingnan nyo as we keep driving, tingnan nyo kung anong sa tingin ninyo. Ayan, so nakapatay yung fog light, buksan ko ulit. Ayan, naka-bright ako. Mas confident ako ngayon magpatakbo ng mabilis sa gabi. Ang ganda ng visibility. Nice. Ang lakas tinan mo, nagre-reflect yung mga signage sa taas. Ang lakas ng reflection. Okay, lilinawin ko lang po. Yung Kion Sondra na tinest natin, yan yung binili ko last year, version 70.2. Nasa 8,400 more or less, kasama yung canvas. As of today, meron na silang version 70.3. Baka mas malakas pa yon. Hindi ko lang sure, hindi ko pa nasubukan. Si Kion Sondra ay nagbibigay ng 42 months warranty. Si Pundido naman, yung yellow fog light, 4,000 ang bili ko with 1 year warranty. Si Night Owl naman, yung headlights, yung low beam, 2,999 ang bili ko. Tapos yung high beam, 4,500. Pareho sila may 2 years warranty. Masaya ako sa result ng testing na ginawa natin. Lumalaban ang output sa Kion Sondra. Masaya ako sa natipid ko, of course. Masaya ako sa mga owners ng Pundido and Night Owl. Ayos silang kausap. Ang tanong na lang, tatagal kaya ang mga bulbs nila? Well, I'm taking the risk. We'll see. Siguro after 6 months, gagawa ako ng update. Okay guys, sana nakatulong sa mga nag-iisip mag-upgrade ng LED. Please do not forget to subscribe. As always, drive safe. Bye! If you like this video, please do not forget to subscribe to our YouTube channel. We are also on Facebook. Please like and follow our page.